ni Yes. Bea Alonso tungkol sa Biati Firma. Correct. Tuwan-tuwa po kami dahil yung work in progress, patuloy po ang pag-unlad, nadadagdag na mga gusali at mga alaga nilang mga hayop sa Biati Firma. Alam niyo po, ang pinakahuli kong napanood, Romel, yung pag-iimbita ng buong pamilya sa mga pamilyang kulot. Kulot po ang tawag sa mga katutubo Aita. nating kababayan, ang mga Aita. At tayo naman po, kung tawagin nila, ay mga unat. Tuwan-tuwa ako dahil ipinaghanda po sila ng pagkain ni Bea at ng kapatid niyang chef na si James at si Tali. At si Mami, ano po, ay talagang, ay grabe ang paghahanda nila talaga dito. Nagpalaro sila, nagbigay ng mga regalo, pati nga ang buong pamilya nakisayaw sa native dance ng ating mga kababayang mahal, ang mga Aita. Nakita mo naman si Mami Mary Ann, kahit Oo. hirap pang maglakad, nakisayaw sa mga Hapaw. kulot. Oo, Oo. talaga. Alam niyo po, nung ipalabas po yan, meron po tayong isang kababayan na nag-post ng hindi kagandahan tungkol dito kay Bea Alonso. Babasahin po namin ang sulat na nanggaling po sa law office, sa bupete po ng mga abogadong humahawak kay Bea Alonso at sa kanyang pamilya. Mula po ito kay Attorney Joey Garcia ng Guerra Law Office. Ito po ang sinasabi. It is unfortunate that a certain I love you too. Ito yung username, ano? Opo, yung Oo. comment. I love you too made a very irresponsible and highly outrageous statement on Twitter asserting that Miss Bea Alonso should give their, ibig sabihin, yung kanilang mga ari-arian. Ibabalik daw po sa mga Aita. Land back, sabi niya. Yun. On the record, our client vehemently opposes that baseless and very unfair accusation. She and her family are the absolute and registered owners of the parcels of land in Zambales, sa iba ito, sa iba Zambales, acquired through legal and valid means. Let this message, eto na yan, serve as a stern and final warning to that fellow who made the disparaging remark against Miss Bea Alonso on social media to retract his or her unfounded accusation and to cease from further making defamatory statements that bring dispute to our client. Ito. Otherwise, ito na po ang pinal, we shall be constrained to initiate all the appropriate legal actions against him or her in no time. Ayan na. Karapat dapat lang talaga nagamutin agad ni Bea at ng kanyang pamilya ang ganitong kawalang kapararakan, resibo at basihan na bintang. Di ba, Romel? Oo, nakakapangimbal na parang ang daming humahanga tapos sisirain mo sa ganitong na kumakamkam na mga ari-arian para lang lumaki ang kanyang farm. Parang hindi maganda. Pinagbintangan. Oo, pagbintangan mo ba naman Pinagbintangan po na land grabber si Bea at ang kanyang pamilya sa kanila pong malawak na Biati Firma sa Iba, Zambales. May palayan din sila sa Botolan, kung saan po nagmula ang mga bumisitang kulot sa kanila nitong mga nakararaang araw. Alam mo ako, maiyak-iyak ako nung pinanonood ko yon. Bibihira po kasing personalidad ang nagbibigay, naglalaan ng panahon para sa mga kapatid nating katutubo, katulad po ng mga Aita, ang mga kulot. Bibihira po yan. At nakakatuwa na may isang Bea Alonso na nagbigay po talaga ng panahon at ang kanyang pamilya para mapasaya ang ating mga kapatid na Aita. Di ba, Romel? Opo, ipaparamdam niya yung mga, di ba sabi niya nga, tinawag niya mga kanyang kapitbahay ng mga Aita para, di ba, bigyan na, siguro para rin magkakilala na rin sila. Kasi nga naman na nakapalibot sa kanila yan mga yan, kaya dapat magkakilala lang sila. Tapos minasama pa rin isang taong ito. At saka nagkwento pa yung may edad na kulot sa kanila kung ang buhay nila ay paano, yung mga bata ay ipinagluto ng pagkain at sarap na sarap kumain. Sila James at Bea talaga ang nagluto at naghanda, tsaka si Tali. Tapos, alam mo yung ngiti ng mga bata,
habang nagpapalaro si Mami Mary Ann at si Bea, at lalo na nung nakisayaw sila doon sa native dance, di ba, ng mga katutubo. Kitang-kita, hindi po kayang bayaran ng kahit magkano ang kislap ng mga mata ng mga kulot at ang ngiti nila noong mga panahon na yon. Si Bea po ay hindi ipinamamarali sa buong mundo sa kanyang mga posts at sa kanyang vlog na siya ay Kristiyanong madasalin at bukas ang palad sa pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Pero kahit hindi niya yon ipinagmamalaki, naniniwala po si Bea Alonso kasabihan na kapag po tayo ay tumutulong, kapag po tayo ay namamahagi ng biyaya sa mga mas maliliit kesa sa atin, sa mga nangangailangan, ay nagpapautang po tayo sa Diyos. Di ba? Ang ganda-ganda nun. Pag gumawa tayo ng maganda sa mga kapuspalad, sa mga mas nangangailangan kaysa sa atin, hindi po tayo nagsasayang ng panahon at biyaya. Nagpapautang po tayo sa Diyos. Ibig sabihin, ang Panginoon ang nagbabayad at nagbabalik ng kabutihan ng ating puso. Di ba naman? At saka pag nakikita mo na si Bea, pinanood ko, walang pagpapanggap sa kanya. Alam mo yung nakikita mo talaga na sincere. Correct, napaka-casual. Correct. Ayan. Eto kapag hindi nag-retract at tumigil itong si I love you too, ay mapipilitan na po talaga ang pamilya ni Bea Alonso na ihain ang kasong legal laban sa kanya. Okay, kasi isipin nyo, ang pinalabas po niya dito, ibalik na raw po ni Bea at ng kanyang pamilya ang mga lupa na inagaw nila sa mga katutubo. Sus, alam kaya nitong si I love you too, na ang mga lupaing ito na nabili nila, at ang naggabay sa kanila dyan, si Miss Isabel Ribas. Yes. Si Isabel ang nakakaalam ng kwento niyan. Hindi po ito binili ng buuan. Di ba? Work in progress din po ang pagdadagdag at paglawak nitong Beati Firma. Ito po ay resulta ng pawis, dugo, luha at sobrang pagpapagod ni Bea Alonso pagkatapos pagbibintangan mo na land grabber. Ano ka? Di ba? Oo, at saka ikaw ba naman, papagandahin mo ba naman ang lugar na wala kang pinangahawakan ng mga papeles na legal na papeles? Pagagandahin mo ba yung lugar na, di ba? Parang, ano ba? Ano to, nagsayang ka ng pera? Di ba? At araw-araw kang kakabahan. Baka any moment, biglang may dadating na lang doon na kinukuha na ang mga parcel of land na hindi naman pala sa iyo. Alam mo, I love you too. Kailangan mong mag-retract. I-retract mo ito. Dahil napakalinaw ng sinabi ni Attorney Joey Garcia na kapag hindi mo yan ginawa, mapipilitan ang pamilya na maghain ng kaso laban sa iyo. Yan ang malinaw dyan.